Papagalitan natin, paparusahan natin, ikukulong natin yung mga hindi sumunod sa batas. In a democracy, the more voices, the more opinions, the better. Kaya nga natatawa ako dun sa mga trolls na nagsasabi parati na sumunod na lang kayo. What's up mga kababayan, News That Matters here. Dito sa video natin ngayon na ating panonoorin o pakikinggan si Atty. Trixie Angeles. Kahit anong gawin ni Tambalos, Romualdez mga kababayan, never tong makakapantay dito kay Vice Presidente Sara Duterte. Kahit mudmura na ng ayuda, no? Ang mga mahihirap nating kababayan, alam nila na pakitang tao lamang ito na walang mangyayari kung siyang maging presidente sapagkat pantapal o temporary solution lamang ang kanilang ginagawa. Lalo na't nakikita naman natin ngayon sa bangag na administrasyon, no? Kung gaano kapabaya itong mga nauupo ngayon at puro party, pagpupulburon o sarap buhay lamang ang kanilang ginagawa sa loob ng Malacanang. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, inulan nga ng pambabash no itong si Zaldico sa kanyang mga social media matapos sirain itong si VP Sara. Na sige magpakaliwaliw kayo ngayon mga kongreso no, sa kaban ng bayan pero sisiguraduhin naming mga ordinaryong mamamayan na once na maupo sa pagka-presidente ang mga Duterte, unang-una kayong mayayari sa mga pangungurakot na ginagawa nyo. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa mga kababayan, heto na ang buong video. Yan, masama rin talaga ang sobrang unity ng mga congressman, nawawala ang check and balance, wala nang upos ngayon. That's why nga, pag sinasabi ng mga tao, lalo na yung mga trolls, kasi yun ang turo ng mga operators nila, bakit yun nilalabanan ng gobyerno? Sumunod na lang kayo, dapat united tayo. Tingnan yung kongreso, tama ba yun? Yung hindi natin, yung wala kang maririnig na oposisyon. Correct. Tingnan yung panahon ni Duterte, very active tayo bagulan sa social media. Hindi natin dinemand na, huy, sumunod na lang kayo, huy, mag-ano na lang kayo. Well, ako, I didn't. Ewan ko, baka merong iba dyan who did. Pero, in a democracy, the more voices, the more opinions, the better. That's why, pag merong nagsasabi sa inyo, i-abolish ang party list, the party list system allows for the different voices, voices that are not purely political because they have particular interests they're representing. Okay? Gusto niyo ba yung puro politiko lang ang nakaupo? So, you want as many different views as possible. And Congress was not intended to be homogeneous. Kaya nga may majority leader, may minority leader. Kinikilala natin na hindi dapat lahat yan galing sa isang partido. Pero meron kasing mga leaders na gusto nila shortcut. Instead of yung use of persuasion, instead of catering to the needs of the people so that it would balance off the personal interests of the congressmen. Hindi. Gusto nila homogeneous. Kaya nga natatawa ako dun sa mga trolls na nagsasabi parati na sumunod na lang kayo. Yung mga trolls niyan talagang napaka-ingot. Nakikita na nga pahirap ng pahirap ang pamumuhay dito sa Pinas. Ganyan pang kanilang mindset. Palibasa nababayaran kaya ganyan. Mga walang integridad no mga kababayan. Kaya wag tayong tumulad sa mga ganitong klaseng Pilipino. Ang tindi ng panalangin ni Amy Marcos kanina praising VP and calling out the president. Hindi ba luma na yun? Matagal na yun. Ilang buwan na yun ago. GNT Times says it's the system that shapes the people. Kung ang sistema ay uso, palakasan, pasikatan, paramihang pera, then yun din talaga makasanayan ng tao. So better change it. How many times have we changed it? Did it do anything? So if you believe that it's the system that shapes the people, I guess I will agree in some part. But you cannot create a system where the people are incapable of following it because it's too alien. And then what? Kung dahil hindi nila kaya, tingnan nyo, that's what we did. The Americans imposed systems on us. They imposed this justice system. And why is it that so many people feel that there is just too much injustice pa rin? This system was adopted whole. Nabago ba tayo? It only turned us hypocritical.
Sinasabi natin, hindi, aayusin natin, susunod tayo sa sistema. And yet so many people want to pay their way out o magpapalakasan or are looking for influencers. Did it help? It's not a guarantee. So I think it is much, much better if we first study who we are and see what works. We're not saying that it should be that all the time. That's why may penalty system, di ba? Correct. Papagalitan natin, paparusahan natin, ikukulong natin yung mga hindi sumunod sa batas. Pero yung sistema must accommodate the cultural differences. Or the difference between our culture and the culture of the country that invented that particular system or that particular rule. Jeji, can we follow the system of China na lang para lahat ng mga... Huwag naman natin sabihin system. Baka naman may nakikita kayong particular practice na gusto ninyong i-adapt. I don't mind that. Pero aaralin pa rin natin kung naaangkop. And if it will work. Lalo na't ganyan mga naupo ngayon mga kabayan, hindi rin natin masabi na magiging madali ang pagbabago ng sistema sa ating bansa, no? Dahil yun nga, baka mamaya gamitin nila ang sistemang ito na papabor sa mga buwayang nauupo ngayon. Kaya tama si Atty. Trixie na hindi ganun kadali, mga kababayan. In the end, we still have to put in the work. We still have to study it. We still have to know ourselves kung kakayanin. Kita ninyo, sasabihin ninyo parati, paano yun? Ganito, ganito. Paano yun? Isa pa to, Etna Near says, China is open FDI, that's nice. Bakit? Tayo ba? Hindi ba tayo open FDI? May mga bago na tayong batas, ha? Plus, yung mga restricted lang ng FDI are those which relate to restricted substances and to those pertaining to national security. Really, seriously. Somebody fed the lie that 60%, 60-40 parati. Of course not. Yung mga protected industries lang po ang 60-40. Gusto nyo mag-manufacturing kahit 100% foreign-owned, pwede yan. Aralin nyo po muna kasi before you start. Before you start saying, no, it has to be like this. People go on, if somebody lies to you and you believe that lie in whole and then you turn that lie into a system, patay tayo. Indonesian expresses, ang pagkakaiba ni Inday Sara is spontaneous siya when making an expose. Spontaneous ba yun? Hindi, aral yun. Inday Sara doesn't do that. She plans. She prepares. She's very anal about that. That's why kinontrol niya yung expose niya. It was an interview and it was her. And isa lang ang nag-i-interview sa kanya. Pero bago ang lahat niyan, inaral muna niya how she was going to make the expose and in a manner so that she does not get interrupted and hindi siya binubugbog habang nagsasagot pa siya. Correct. Sabi ni Raifed, ang galing ang makirungot ni VP Sara sa harap ng mga takodogs ni Romualdez eh. Kita nyo naman kung paano napahiya, kung paano nagmukhang bully itong sina Kimbo, Franz Castro, no? Yung mga nasa kongreso. Federal na lang po. Di ba sabi nga ni Presidente Duterte dati, hindi natin kayang federal kasi ang mangyayari niyan, dahil buhay pa yung mga insurgency groups, hahanapin nila yung weakest state, bubugbugin nila ng bubugbugin, and then after a while, uy, surprise, meron ba silang republika? Kaya niyong iprotektahan tayo from that? Unahin natin the things that need to be first before you start on a system. You think that it's easy to change a system, unang-una, ang mahal-mahal na gagawin mo para dyan. Hindi pa ready yung mga tao. May mataas pa yung crime rate, ang taas-taas, may mga insurgents, ang daming terrorist groups na nag-ooperate dito, para ka nang nagbigay ng isang buong estado for each terrorist group. O, one for you, one for you, one for you. Mag-create ka ng federalism, hindi pa malakas yung estado, hindi pa malakas yung disiplina ng mga tao, anong mangyayari sa atin? Hindi ba that's the reason kung bakit hindi natuloy? Ito, sabi ni Lloydie, maganda yung tanong niya, bakit po ba ginaganyan nila si Inday? Kasi pinakamalaking hadlang si Inday sa kanilang mga ambisyon. Correct. Na magtagal. Bukod pa niyan, tingnan niyo naman si Speaker Martin Romualdez. Sa tingin niyo, mananalo yan ng national elections? Mananalo siya, kongreso.
Mananalo lang yan si Romualdez kung imamagic niya yung mga boto natin, mga kababayan. Pero sa tingin nyo, papayag ba ang sambayan ng Pilipino doon? Syempre, hindi. Kapag nanalo yan, panigurado, may dayaang nangyari na, mga kababayan. Baka nasuhulan na ang Comelec, Smartmatic, o ano man yan, no? Wag naman sana. Kaya niya yung yung isang distrito. Kaya niya manalo doon. Pero national, tingin ninyo. And of course, yung mga nakaupo, gusto nila forever or at least Malabo yun. tumagal. Hindi enough sa kanila yung 6 na taon. Sabi ni, ano bang tatawag ko sa'yo? Duda ko sa election ngayon 2025, may dayaan mangyayari. Ang tingin ko talaga, hindi malayong mangyari yan. Thank you kay Marco. Ito, Aldrinson says, suddenly walang oposisyon. Anyari, si VP Sara na lang. Tayo ang oposisyon. Taong bayan. Pero tama ka. Nagising na lang tayo, walang oposisyon. Kaya nga, naging tuta na, naging trolls na lahat. At yan talaga, pasalamatan ninyo si Martin Romualdez. Kasi, maraming mga partido sa totoo lang, pero ano nangyari? Lahat naging majority. Lahat kasi gusto nila katabi yung kaban, o pinakamalapit sila sa kaban. Pera, no? Marami kasi, sa totoo lang, dito sa Pilipinas, wala naman party system eh. Kunwari lang may party system. Kaya nga, sabi ni former President Duterte, kahit mag-isa ako sa PDP laban, di ako aalis. That's part of yung pagtatatag ng party system. Yung mga tao, hindi natin kapartido ang presidente, paano tayo mabibiyayaan yan? Sorry. Paano tayo mabibiyayaan yan? Doon tayo sa partido ng presidente. Jump, the old one, and with the new. Parang nagpapalit lang ng sapatos, di ba, no, Aldrin? Aldrinson. Kamukha niyan, mga kababayan, anong nangyari? Yung mga dilawan at pulahan, nagkampiyan na, pabagsakin ang mga Duterte, hindi ba? Ngayon, sila na lang nag-i-enjoy sa loob ng Malacanang. Sabi ni Citizen Insight, tama to tama tong sinasabi niya. Sumunod na lang kayo, sounds like a dictatorship. Bakit hindi? Sumunod na lang kayo, sounds like a dictatorship. Correct. The Constitution allows us to question. And we should question the government. In fact, the government, we should always be suspicious of what government is doing. Kahit mahal pa natin yung nakaupo. Ma'am Patty says, pinagpipiestahan ngayon sa someday ang video ng pagtapilok ni Frank sa Ilocos nung nag-a-attend sila ng event doon, sabay ng birthday ni FEM. Nakakatawa nga, pero ako, I don't really like to laugh, pero naiintindihan ko yung mga taong natatawa. Kasi, parang ano yan parang bugso ng damdamin. You feel oppressed, and parang ano siya parang it's such a relief kung matawanan mo yung oppressor. Ayan ang problema. And Hackdog has pointed it out with the question. Ask ko lang po, ano po ba ang parliamentary system if implemented? Hindi nga natin alam kasi maraming klase. At iba-iba yan, depende dun sa bayan na gumawa nun. Wala naman tayong royalty dito, so wala tayong House of Lords. Diba? Hindi tayo magagawa nun. So in the end, whatever system we're going to adopt, if we're going to change the system, it will be what we make it to be. That's why may legislature Pag nagbabago tayo, nagbabago yung needs natin, meron tayong babaguhin. It doesn't have to be the entire system. Pwede lang natin i-pinpoint very specific things that we need to change. Pero hindi kabuuan. Sabi ni Jeff, saan na po mga congressmen na allied with the Duterte, sila Velasco et al.? Well, Congressman Ungab, Congressman Marcoleta, Congressman Bautista are still there. And of course, Congressman Pulong Duterte. I don't know about the others po. We still have to find out. Sabi ni Vince, it's a sign na malapit na siya bumagsak yung tapilok. Sabi ni Nada, he who seeks power is not worthy of that power at all. Thank you kay Henry C. Sorry sa pangalan, natawa naman ako doon.
Ayan, ito mas maganda yung pagkasabi nito. Sabi ni Rai, dapat po talaga abolish na yung mga party list na ginagamit lang para masustain yung angka nila. Kumbaga party listan lang talaga sila. At dapat pag Correct. humingi tayo ng listahan ng mga yung mga per second 10 million shares, titignan natin, puro kayo magkakapatid. Bakit? Dapat hindi tinatanggap ng COMELEC. So yan, tama yan. That is constructive suggestion. And that is entirely doable. Sabi ni Frisian May Baligat, as I viewed the members of Congress, they are perceived to lack manners towards VP Sara. I think the perception is based on observable facts.